our theme about baptism series. Yun pong unang tinapik natin last Tuesday, ang title niya is about baptism with the Holy Spirit. Kasi nandun po tayo sa theme series natin na baptism series. Kaya mahalaga yan. So wag niyong kalilimutan yung unang tinapik, baptism with the Holy Spirit. At ang ikalawa namang baptism na ating pag-uusapan ngayon is baptism into the body of Christ. Magkakaiba po yan. Yung baptism in the Holy Spirit o with the Holy Spirit at saka baptism into the body of Christ. So before we tackle on this particular topic, let's pause for a moment and let's ask God for His wisdom to come upon us as we hear this message. Abba, Father, give us the wisdom that we need for Jesus' sake. And help us na maintindihang maigi ang lahat ng pagpapaliwanag sa paksang ito. Tulungan mo pong dumating sa amin ang spirit of comprehension. Hindi namin kaya na maintindihan ang paksang ito. Maliban po, Abba, for Jesus' sake, na bigyan mo po kami ng spirit of knowledge, spirit of understanding, and spirit of comprehension. Salamat po. At nawa, ikaw lamang ang mag-glorify dito po sa amin pong pakikinig sa paksang ito. Walang taong po pwedeng mapapurihan, kundi ikaw lamang, Abba, for Jesus' sake. And everybody will say, Amen. Okay. Salamat. Okay, so ang paksa natin is baptism into the body of Christ. Ang text natin dyan na gagamitin ay makikita sa 1 Corinthians chapter 12, verse 13. From the English Standard Version, ang sabi, for in one Spirit, we were all baptized into one body. Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. So, tayo raw po kapatid ay nabautismuhan sa iisang katawan. Ngayon, ano itong baptism into the body of Christ? Ano itong baptism na ito na itinuturo? Ang baptism into the body of Christ, una, hindi ito tumutukoy sa baptism with the Holy Spirit na diniscuss natin last Tuesday. Ang initial evidence ng baptism with the Holy Spirit ay ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Yung sa English ay speaking with other tongues. Okay? Isa yun, initial. Maraming evidence o ebidensya na ang Holy Spirit ay pumasok sa iyo. Nilubog ang spirit at soul mo ng Holy Spirit. Okay? At hindi rin itong baptism into the body of Christ ay tumutukoy sa water baptism. Ilan sa inyo na bautismuhan na sa tubig, taas ang kamay na nakaranas ng baptism sa water? Ang pag-uusapan natin ay hindi po ito water baptism. Sa kalooban ni Lord, sa next Tuesday natin pag-uusapan yon, yung water baptism. Ang pinag-uusapan natin ay baptism into the body of Christ. Ano ito? Okay? Sabi nga, hindi daw ito water baptism, kundi baptism into the body of Christ refers to spiritual baptism. Na kung saan, ang sabi, ang isang believer, sino ang mga believer dito? Taas ang kamay ng mga believer ni Jesus Christ. Ay dadalhin sa katawan ni Kristo dahil sa kanyang pananampalataya. You will be put into the body of Christ at the point of your faith in Christ. Ikaw ay magiging bahagi ng katawan ni Kristo.
Naintindihan niyo po yan. No? Kaya nga, baptism into the body of Christ. Magiging bahagi ka ng katawan ni Kristo. Ngayon, ang ikalawa, this baptism into the body of Christ is also called baptism into Christ. Ang tawag dyan ay baptism into Christ. And this baptism into the body of Christ places the believer upon his faith in Christ to have died with Christ, buried with Christ, and resurrected into the newness of life with Christ. Kaya nang ikaw ay manalig sumampalataya, kay Kristo ay kasama ka na ring namatay na kasama ni Kristo. Kasama ka na ring nilibing at kasama kang binuhay na muli para magkaroon ka ng bagong buhay. At saan natin makikita yan? Yan ay nasa Book of Romans chapter 6, verses 3 to 5. Ang babasahin natin ay hindi tumutukoy sa water baptism. Yan ay dry baptism. Walang water yan. Hindi water yan, kundi spiritual baptism na tinawag na baptism into Christ. Sabi diyan, do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were buried, therefore, with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Kaya hindi siya tumutukoy sa water baptism. Kasi ang water baptism, hindi yan na makapagpapabago sa buhay mo. Yung pagsampalataya mo kay Christ, nang sumampalataya ka kay Christ, may nangyari na po sa buhay mo. Namatay ka na. At inilibing ka na. At ngayon, ikaw ay merong spiritual resurrection na meron ka ngayong bagong buhay kay Kristo. Yan po ang tawag sa baptism into the body of Christ nang ikaw ay manalig o sumampalataya. At alam niyo po, itong sinasabing we were identified with Christ's death, Christ's burial, and Christ's resurrection, yan po yung mensahe ng mabuting balita o the gospel na makikita ninyo sa 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Part yan ng gospel. Ano ang gospel? Good news about Jesus Christ. At ang sabi diyan, tingnan niyo, now, I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believe in vain. Ano ba yung pinangaral niyang gospel? Verse 3, for I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins. Kaya pag nag-share ka ng mabuting balita, pinangangaral mo si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. At ang sabi, and He was buried, at si Kristo ay nalibing. At ikatlo, that He was raised on the third day in accordance with the Scriptures. Yung pagkabuhay ni Jesus ay yun din ang nangyari at naganap sa buhay natin. Pag tinanggap mo si Jesus, ikaw, grace, ay mamamatay. Yung lumang grace ay mamamatay. At malilibing at mabubuhay kang muli. May bago ka ng isip at puso buhat sa Diyos. Kaya ang tawag doon ay born again experience. Yung tinatawag na newness of life. So habang sinishare natin yung gospel at naniwala sa atin yung ating taong nakikinig sa atin, may nangyari sa kanya habang siya ay nakikinig.
Pinatay yung dati niyang buhay. Inilibing ang dati niyang buhay at binuhay siyang muli na meron na siyang bagong puso, bagong isipan, meron na siyang bagong mata, may bagong bibig, may bagong tenga na siya, may bagong puso na siya. Tinanggal na yung lumang puso, pinalitan ng bagong puso. Na isa, dati pusong walang interest sa Bible study, ngayon may puso interesado sa Bible study. Kahit galing ka sa trabaho, anong oras ka lumabas sa trabaho, Grace? 7. At dumating ka ng 8:00, hindi ka dumiretso sa bahay at mahiga doon at manood ka ng Batang Quiapo o kaya ay Black Rider, pero dumiretso ka sa lugar na to. Bakit? Kasi ikaw ay may bago ng puso. Pero kung luma pa rin ang puso mo, wala ka dito. Hahanapin mo yung pinapanood mong palabas sa TV. Dahil bago na ang puso mo, iba na ang hinahanap niya, yung gawain sa Panginoon. Yun na po yun, kapatid. No? Yan ang nangyari sa isang tao. Kaya, dahil naranasan mo yan, ikaw ngayon ay kasama na sa tinatawag na katawan ni Kristo. You are baptized. Ikaw ay isinailalim sa katawan ni Kristo. Now, you are a part of the body of Christ nang ikaw ay manalig at sumampalataya. At ang ikatlo, nakahulugan ng baptism into the body of Christ. Again, this is called baptism into Christ, which declares you as Son of God and have put on Christ at the point of your faith in Christ. Kaya pag sinabing ikaw ngayon, kapatid, ay inilubog sa katawan ni Kristo, you're being part of the body of Christ, dinideklara ikaw ngayon ay anak ng Diyos. At ibinihis mo ngayon si Kristo. Saan makikita? Book of Galatians chapter 3, verse 26 to 27. Ang sabi, for in Christ Jesus, you are all sons of God through faith. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Again, hindi po baptism ng tubig yan. Hindi porke nabaptize ka sa tubig, ibinihis mo na si Kristo. Hindi po. Marami na po akong kilala nagpabaptize sa tubig, hindi ibinibihis si Kristo. Mukha pa rin ni Satanas ang nasa buhay niya. Kamukha pa rin siya ni Satanas. Walang nangyari sa kanya. Kaya hindi nangangahulugan pag magpabautismo ka sa tubig kasi mali interpretation mo sa Galatia 3:26. Ang sabi, ang nagbabautismohan kay Kristo, binibihis si Kristo, kaya kailangan magpabautismo ka. Hindi po yun. No? Hindi po baptism sa tubig ang binabanggit ng Galatia 3:26, kundi baptism into the body of Christ when you put your faith or your trust in Jesus Christ. Naging anak ka ng Diyos. Kaya, hindi natin tatanggapin ang katuruan para maging anak ka ng Diyos, magpabautismo ka sa tubig. So, ibig sabihin, yung katabi mo na hindi pa nababautismohan sa tubig, hindi pa anak ng Diyos yan. Pag hindi anak ng Diyos yan, anak ni Satanas yan. Di ba? Hindi. Amen? Paano ba maging anak ng Diyos? John 1, verse 12. Ang lahat na sa kanya'y sumampalataya at tumanggap ay binigyan niya ng karapatang maging. So paano na magiging anak ng Diyos? Sa water baptism ba? Saan daw? At the point of his death, of his faith. At the point of his faith, nang siya ay manalig o sumampalataya. Kaya, hindi po water baptism ang anak ka ng Diyos. Hindi po. Kaya nga, yung sinasabing, as you were baptized into Christ, hindi water baptism yan. Yan ay baptism into the body of Christ. Na naging bahagi ka ng katawan ni Kristo, kaya ngayon, anak ka na ng Diyos. Kaya ngayon, ibinihis mo na si Kristo. Tingnan mo katabi mo, may bagong bihis yan. Anong bihis niya?
Si Kristo. Sino katabi mo, kamukha ni Kristo? Di ba? Grabe. Sabi mo, kamukha ka ni Christ. Di ba? Amen, kapatid? Yan. At ikaapat, nakahulugan ng baptism into the body of Christ, it places us into the universal, many-membered, corporate body of Christ. Ayan. Many-membered corporate body of Christ. Universal. Pangkalahatan. Anong ibig sabihin niyan, kapatid? Hindi yan tumutukoy sa pagiging member ng isang local church katulad ng Radiance of God's Glory Global Harvest Church. O kaya ng isang certain denomination, pagiging protestante, pagiging charismatic. Hindi yan ang ibig sabihin nang ikaw ngayon ay mapapabilang sa tinatawag na body of Christ. Na napabilang ka sa isang sekta ng isang relihiyon. Hindi po yun. Kasi pwede kang miyembro ng isang sekta ng relihiyon, pero hindi ka kabilang sa tinatawag na universal body of Christ. At hindi rin po yan tumutukoy sa anumang pong earthly religious organization. Yang tinatawag na universal, many-membered corporate body of Christ. At dito po, kapatid, ito'y tumutukoy sa universal, mystical body of Christ. Ano ibig sabihin ng mystical body? Alam natin, ang church ay isang hiwaga. Pag sinabing mystical, galing sa word na mystery, mahiwaga. Bakit mahiwaga? Dahil, yung mga tao na sumampalataya at tumanggap kay Jesus Christ, sila ngayon ay mapapabilang sa tinatawag ng pangkalahatan universal body of believers na nasa iba't ibang panig ng mundo. Ayan. At ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Whether ikaw ay nasa Amerika, ikaw ay nasa Pilipinas, nasa Japan, nasa iba pang lugar, pero nang ikaw ay manalig at sumampalataya kay Kristo, ikaw ay napabilang sa tinatawag na universal body of Christ. Nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kaya po pwedeng nakalista ang pangalan mo dito sa Radiance of God's Glory Global Harvest Church. Membro ka, worker ka. Hindi naman nakasulat ang pangalan mo dito sa tinatawag na universal body of Christ. Yung pangkalahatan na katawan ni Kristo. Na ang mga pinabibilangan nito, iba't ibang mga born-again groups. Kasi hindi lahat ng nandoon sa church ay pupwedeng kabilang sa tinatawag na universal body of Christ. Pupwede po yun. Na hindi nanguhulugan ang pangalan mo nasa listahan ng membership ng Radiance of God's Glory Global Harvest Church, ang pangalan mo ay nakasulat na rin sa aklat ng buhay. Hindi po. Kasi iba po ito . Ito po ay pangkalahatan. Na kahit saang churches ka, kapatid, sumampalataya ka kay Kristo, ayan, nililista ang pangalan mo doon sa pangkalahatang sa katawan ni Kristo. Yun po ang tinatawag na baptism into the body of Christ. Alam niyo po, pag sinabing body of Christ, tumutukoy po ito sa church. Kung makikita, ito yung atin pong in-charge dyan, ipakita nga natin ang Ephesians chapter 1, verse 22 to 23, para lamang malaman nitong mga nandito ngayon, na ang body of Christ ay tumutukoy sa church ni Lord. Katawan ni Kristo yun . Katawan ni Christ. Ang church, hindi isang building. Sa Bible,
Pag nakita niyo yung salitang church, hindi building, hindi worship sanctuary ang church. Sabihin, di ba? Diyan ang church namin. Di ba? Ito yung church namin. Di ba? Kaya ang tingin natin, ito yung church. Building. Hindi po yun yung kahulugan. Ang church ay katawan ni Kristo. Hindi po siya literal na katawan ni Kristo. Nakita mo yung katawan ni Kristo. Kaya nga, ang sabi ay universal, pangkalahatan. Okay? Invisible body of Christ. At binubuo ng bawat mananampalataya. Hawakan mo ang kamay ng iyong katabi, sabi mo, ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo. At hawakan mo yung nasa kaliwa mo, ikaw naman ay bahagi din ng katawan ni Kristo. Ibig sabihin, ikaw ay part ng church. Yun po. Tignan nga natin yan. Ephesians chapter 1. Ayan. Hanggang verse 23 yan ha. And God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything for the church. Verse 23, which is His body. Ano raw kapatid ang church? His body. Katawan niya. Kaya pinag-uusapan natin ang katawan ni Kristo, tumutukoy sa universal, unseen o invisible church. Pwedeng yung church natin, visible ngayon. Ito, radiance. Pero ang pinag-uusapan natin ay yung hindi nakikita, ang tanong, kabilang ka ba doon? Yun yung binabanggit na pag tumanggap ka kay Kristo, sumampalataya ka kay Kristo, ikaw ngayon ay parte ng katawan ni Christ. Ngayon, ano ang mga pagpapatunay that we belong to the universal body of Christ? Kasi po pwedeng ikaw ay kabilang sa isang local church. But this body of Christ, hindi tumutukoy sa tinatawag na local church, kundi universal, pangkalahatan, buong mundo. Iba't ibang churches ang mga pinanggalingan. No? Kaya hindi nangahulugan, umaatin ka sa isang church, parte ka ng katawan ni Kristo. Ano ang patunay na ikaw ay parte ng katawan ni Kristo? Tingnan natin kapatid. Number 1 is the newness of life. Meron kang kabaguhan ng buhay. Kung hindi nababago ang buhay mo, pwedeng hindi ka kabilang sa tinatawag na body of Christ. Pwedeng kabilang ka kasi nandun ang pangalan mo sa listahan ng church na to, ng Radiance of God's Glory. Pero doon sa sinasabing body of Christ, malibang meron kang bagong buhay. Ang tawag sa English ay newness of life. Ikaw kapatid ay hindi mapapabilang dito sa body of Christ na ito. Anong talata? Roma 6:3 hanggang 5. Ang sabi, do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Kailangan malaman mo yan. Nang tumanggap ka kay Kristo, di ba alam na ikaw ay kasama ng namatay ni Kristo? O buhay ka pa? Buhay pa ba ang dating Chelsea? Yung dati mong karakter? Buhay pa ba ang dating Claudine? Yung dati mong ugali noon? O patay na yun? Yan po. At ang sabi dito kapatid, we were buried therefore with Him, with Christ,
by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. So, kaya nga ang linaw, hindi water baptism yan kasi ang water baptism, hindi magpapabago sa buhay mo yan. Yung pagkilala mo kay Kristo at napabilang ka sa katawan ni Kristo, yun kapatid, ang patunay, ikaw ay mayroon ng bagong buhay sa Kanya. At ito pong bagong buhay na ito kapatid, na atin pong pinag-uusapan dito, ay isang buhay na kung saan, kapatid, ay wala na ang luma mong ugali. Nabago ka na. Dati pala mura ka, wala na ngayon. Di ka na nagmumura. Dati pala isip ka ng masama sa kapwa, wala na yun. Nabago na yun eh. Dati wala kang interest dito, Bible study. Naku, isipin mo, pagsasalila ng oras yan, no? Boring yan. Boring yan. Atin ako ng Bible study, makikinig ako ng Word of God. Boring yan. Pero, nabago ka. Nag-change. Dati noon, pag araw ng Tuesday, iba ang pinupuntahan mo. Pero ngayon, kapatid, nasa gawain ka na. Nung araw, pagdating ng Tuesday, saan ka naroon dati? Ikaw, Gerald, ano natin pinupuntahan mo pag Tuesday? Nasa bahay ka lang. Ngayon, nasaan ka na? Nasa bahay ka na ng Diyos. Di ba? Nabago siya. Mag-change talaga. Pati yung mga likes and dislikes mo, mababago. Yung likes, yung gusto mo, tsaka yung mga dislikes mo. Dati yung mga dislikes mo, like mo na. Yung mga likes mo nung araw, dislike mo na ngayon. Isa sa mga dati mong dislike, yung pagdalo ng Bible study, boring. Tingin mo, boring. Tapos, ang katabi mo pa, napaka-boring tignan. Di ba? Di ba? Hindi katulad mga barkada ninyo, di ba? Pagkasama mo, wow, talaga naman, di ba? Iba. Di ba? Ang gulo ninyo. Pero ngayon, ang katabi mo, ang hin-hin-hin-hin. Lalaki yan. Pero ang hin-hin, katahimik. Di ba? Oh. Kaya nakita natin yung change, yung pagbabago. Kaya malibang makita yung change sa buhay ng isang tao, hindi siya mapapabilang sa katawan ni Kristo. Isa yan sa evidence na ikaw ay kabilang sa katawan ni Kristo. You were baptized into the body of Christ. Meron kang bagong buhay. Nakaranas ka ng spiritual resurrection. Sino magsasabing ikaw ay hahawak ng Bible? Kahit isipin natin, di ba? Isipin natin. Sino magsasabing magba-Bible ako? Dati puro barahan ako nung araw. Di ba ganun? Di ba? Hindi ko isipin nyo, di ba? Tingnan mo katabi mo, di ba? Isipin mo tingnan mo katabi mo, di ba? Isipin mo, sino makapagsasabing itong taong ito ay magbabasa ng Bible? Di ba sa totoo, di ba? Mas ako iniisip ko yan eh. Kasi wala akong hilig sa Bible nung araw. Ang hilig ko sugal. Baraha lagi kong hawak eh. Nagbabangka ako nun, Lucky 9, madalas, o kaya Pares. Yun ang nilalaro namin. At mahilig ako mag-solitaire. Nagsolitario, talagang hilig ko niyan. No? Yun eh. Hindi ko akalain na hawak ako ng Bible. At hindi ko akalain magba-Bible study ako. Tingnan mo katabi mo, di ba? Mukhang hindi ka panipaniwala eh. Tingnan mo, di ba? Di ba? Kung hindi ka mo, mukhang hindi ka panipaniwala. Ito nagba-Bible. Di ba? Inisip mo eh. Gisingin ko nga sarili ko. Totoo ba ito nakikita kong katabi kong ito? Mukhang pag tinignan ko, mukhang hindi ka panipaniwala eh. Di ba? Sa totoo lang. Hindi. Para maging realidad lang sa atin. Isipin natin yan. Eh bakit nagka-interest nga tayo? Ang tawag dun,
spiritual resurrection. Patay kasi tayo sa mata ng Diyos. Pero nabuhay uli tayo nang tinanggap natin si Jesus. Kaya tayo ngayon ay napasama sa body of Christ. Ikalawang patotoo, kapatid, na tayo ay kabilang sa body of Christ, sa tinatawag na universal body of Christ. Second is what? Pakita natin yung number 2 patungkol sa commitment. Commitment to be united with your fellow believers. Kung talagang ikaw ay kabilang sa katawan ni Kristo, hindi mo matiis na hindi mo makasama ang mga kapatid mo sa Panginoon sa pagtitipon. Piling mo, pag Tuesday wala ka para may kulang. Pag uwi mo sa bahay, parang gusto mong munang dito sa bahay. Kaya lang, sabi, hindi. Parang gusto kong pumunta roon, kasama ko yung mga kapatiran ko sa Panginoon. Hindi ako makontento, sa bahay lang ako Isang evidence yun na you belong to the body of Christ. Pero kung ang kaligayahin mo ay salamat, ayokong makita silang lahat. Ayokong pumunta sa church. Tuwang-tuwa ka pa. Mukhang question mark kung ikaw ay kabilang sa body of Christ. Tingnan niyo ang 1 Corinthians chapter 12, verse 14 to 16. Nilarawan ang katawan ni Kristo bilang isang literal na katawan. Anong binubuo ng katawan? Ang katawan may paa, may kamay, may mata, may ilong, may bibig. Tama po ba ako? Di ba? Ngayon, kung ang katawan wala noon, paano masasabing isang katawan nyo kung puro paa lahat yun? Di ba? Isang tao, di ba? Paa lang siya. Walang mata, walang bibig. Paa lang siya. Yung isa naman ay puro kamay lang. Di ba? Monster ang tingin natin. Di ba? Uy, di ba? Sino to? Paa lang, naglalakad. Paa lang siya. Di ba? Nakakatakot yun. Makakita ka na naglalakad, paa lang. O kaya ulo lang siya. Nakita na ba kayo ng ulo lang na naglalakad? Tatakbo ka tiyak, di ba? Isipin mo, naku, ano to, monster to, di ba? Ganon. Ngayon, basahin natin. Ang sabi ng verse 14, for the body, kanina binasa natin yung verse 13, continuation yan ng verse 13. Sa 1 Corinthians 12:13, ano ang sabi ng 1 Corinthians 12:13? Ano sabi ng 1 Corinthians 12:13, di ba? We were baptized into one body. Amen po ba? Yun yung baptism into the body of Christ. Verse 14, for the body does not consist of one member, but many. So, ang katawan daw, hindi raw isang miyembro lang ng parte ng katawan, tenga lang siya. Kasi kung ganon, pwedeng paglabas natin yan, puro tenga, mga nasa silubog natin, naglalakad na tenga. Yung isa may ilong lang, naglalakad. Hindi siya katawan. Kasi part lang, isang parte lang Ang sabi, verse 15, kung sinasabi ng paa, dahil hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan. At ang sabi naman, and if the ear should say, because I am not an eye, so I do not belong to the body. That would not make it any less part of the body. Hindi raw. Huwag mong sabihin na dahil ikaw ay mata lang at hindi ka kamay, hindi ka parte ng isang katawan. So, ang ibig sabihin niyan, each one is part of one another. Bahagi ka ng bawat isa. Maaring in the eyes of God, ikaw ay paa. Yung isa naman, ikaw ay bibig. Pero hindi nangahulugan, magkaiba kayo, hindi kayo pwede magsama. Kasi parte yan ng iisang katawan. Kaya we cannot live separate from our brothers and sisters in the Lord. Hindi ka pwedeng humiwalay. Kung parte ka ng katawan, dapat kasama ka. Nakita na ba kayo ng lumalakad na nahihiwala yung kanyang braso? Humihiwala yung braso, humihiwala yung ulo.
Pag nakakita ka nun, takbuhan na. Hindi ba? Amen? O, tingnan niyo po, nung kayo lumakad mula sa pinanggalingan nyo, naiwan ba yung ulo nyo? Naiwan ba ang tenga? Kasama siya. Tingnan mong katabi mo, kumpleto ang parte ng kanyang katawan. Di ba? Amen? Magkakasama yung mata at saka ilong. Ang hirap nun, nawawala yung ilong. Nawawala yung tenga. Nawawala yung kanyang kamay. Hindi. Ano yan? Ang sabi nga rito kapatid, each one is part of one another. Kaya ang evidence na part ka ng body, ayan, bahagi ka ba ng katawan ni Kristo? Kung bahagi ka, hindi ka dapat mawala sa pagtitipon. Dahil kung wala ka, sa paningin ng Diyos, tenga ka, sa pagtitipon natin, nawawala ang tenga rito Tapos yung isang katabi mo pala, absent, siya pala ay ilong. Di humarap kay Lord, walang tenga, walang ilong. Ang pangit naman tignan nun. Di ba? Nawawala. Tapos ito namang si Claudine, halimbawa ay naisipan niyang wag na lang dumalo at manood na lang ng Black Rider, yung pala siya yung paa. So, yung sabihin, nawawala yung paa ng Panginoon dito sa pagtitipon natin. So, dumalo tayo rito, walang tenga, walang ilong, at walang paa. Hindi kompleto ang katawan. Inasa inyo ito, dumalo, wala kang paa. Taas ang kamay na walang paa. Walang tenga. Taas ang kamay na walang ilong. Lahat merong kompleto. Bakit? Kasi kailangan nyo ng ating katawan. Ganun din, kapatid, sa evidence, if we are part of the body of Christ, hindi ka mawawala sa pagtitipon. Importante ka. At kung part ka at wala kang ganang dumalo, babangon at babangon ka. Doon ko lang na-realize yan nung matagal ng panahon. Kasi noon, nagsimula din ako nung araw na attendee lamang ng midweek service. Galing pa ako sa trabaho. At hindi lang trabaho, galing pa ako kasi working student ako Pumapasok ako sa opisina 8 a.m. hanggang 5. Papasok ako sa school 5 to 9. And then may service kami ng midweek service. Kailangan nandun ako. Aaten ako sa gawain. Kaya natatapos ng alas 11, alas 12 ng hating gabi ang service. Hinahabol ko yun. Dating ako ng alas 10 ng gabi. Buti umaabot pa ako sa preaching. Pawis na pawis, pagod na pagod. Galing sa trabaho at galing sa school. Para umabol lang. Ang tanong ko, bakit parang, kasi pag hindi ako nakadalo ng church noon, parang hindi kumpleto. Yung pala, na-realize ko yung analogy ng katawan. Tayo ay parte ng katawan. Kasi part ako ng body of Christ. Amen? Ang tawag ay, naranasan ko yung baptism into the body of Christ. Part ako nun. Kasi kung hindi ka part ng katawan, baliwala sa'yo kung wala ka kahit nung Sunday service, absent ka. Parang feeling mo walang mawawala sa'yo kung absent ka sa gawain. Ilan yun? Kung naramdaman nyo yun, kapatid, mag-isip-isip ka. Baka hindi ka parte ng katawan ni Kristo. Kung hindi ka parte, hindi ka kabilang sa Kanya. Kasi nasa ko umabsent ng gawain, isang beses lang, nagkatrangkaso pa ako noon. Pero alam niyo, feeling ko, backslider na ako. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, bakit sabi ng nanay ko? Ba't iyak ng iyak? May gawain kami ngayon, ayaw kong payagan. Paano kita papayagan? Umuulan. Sinuuban kita kagabi. Yung sukang Iloko. Kasi nga, di ba, pagka may mga influenza ka, para lumabas lahat ang sipon, mga plema, lahat. Sinuuban kita, malalamigan ka. Iyak ako ng iyak noon kasi feeling ko na wala ang 100% sa buhay ko. Yun pala yun. Kasi part ako ng katawan ni Kristo. Pero kung masayang-masaya ka, nakita ka, oy, ba't di ka dumano? Oo nga, hindi nga ako naka-attend. Ang saya-saya mo. Parang walang nawala sa'yo. Alam niyo po, ang laking question mark yun. Sa iyo. Ikaw. Kasi parang hindi ka parte ng katawan ni Kristo. Because if you're part of the body of Christ,
Kapatid, ang laking kawalan yun sa iyo. Nangihinayang ko, yun nga, hindi ako nakadalo kasi alam mo, kaya hindi ako naka-attend kasi ganito, emergency. Gusto ko nga pumunta eh. Yun po yun. Pero kung ang saya-saya mo, alam mo, hindi ako nakadalo ng Sunday. Tuwang-tuwa, hindi siya nakadalo ng Sunday. Ang tanong, are you part of the body? Ba't ka tuwang-tuwa? Dapat nga, naiiyak ka. Hindi ako nakadalo eh. Ate Abel, sayang, hindi ako nakapunta ng Sunday eh. Siyempre, aluin mo, hayaan mo, sige, may pagkakataon. Pero yung tuwang-tuwa siya, hindi ako nakadalo! Hindi ako nakadalo! Yay! Hindi ako nakadalo ng gawain. Ang saya-saya pa. That's a big question mark. Hindi siya part ng baptism into the body of Christ. Okay? Number 3. Ang number 3 na evidence dyan, kailangan hindi ka papayag na ikaw ay miyembro lang. You must be a worker. Dapat manggagawa ka sa church. Hindi pwedeng attendee ka lang. Taga-upo ang role mo sa church. What is your role in the church? Pagdagdag sa attendance. Pang 151 ako. Hindi yun, kapatid. Dapat meron kang willingness sa involvement mo sa ministry. Bakit? Ayan, continuation natin ng 1 Corinthians chapter 12, verse 17. Verse 17 hanggang verse 20. Basahin ho natin ang 1 Corinthians chapter 12, 17 to 20. If the whole body were an eye, where would be the sense of hearing? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell? But as it is, God arranged the members in the body, each one of them as He chose. If all were single member, where would the body be? As it is, there are many parts, yet one body. So, naglagay si Lord ng iba't ibang parte ng sa katawan. Bakit? May kanya-kanyang role o function yung katawang yan. Kahit iniisip ng iba na hindi ganong mahalaga yung function ng isang parte ng katawang yun, kapatid, sabi ng Lord, hindi. Mahalaga pa rin siya. So, ibig sabihin, sa katawan ni Kristo, dapat nagpa-function tayo. Meron tayong gawain, involvement sa ministry. Anong gawain ng tenga? Kung ikaw ang tenga sa katawan ni Kristo, anong gawain? Makinig. Kung ikaw ang ilong, anong trabaho? Umamoy. Anong makaamoy? Umamoy. Di ba? Kung ikaw ang mata, makakita. Kung ikaw ang kamay, humawak. Kung ikaw ang paa, lumakad. Iba-ibang parte. Kung ikaw yung hinliliit dito sa daliri, hindi ito pang kulangot. No? Alam niyo po, tanggalin mo yan at humawak ka ng isang bagay, mahina. Pero maliit lang siya, tingnan mo, di ba parang walang saysay, no? Di ba? Pero pag tanggalin mo siya, tumawak ka ng isang bagay, mahina po yan. Tanggalin mo yan, humawak ka ng isang bagay, mahina po ang kapit mo dyan. Ang tingin, maliit lang, walang ganong gamit, pero hindi. Amen? Importante pa din. Kaya kung ang tingin mo, maliit ka lang, maliit lang ang talent mo, hindi gaano makaka-apekto sa church yung aking ministry. No, wag kang magkamali, wag kang mag-isip ng ganyan. Amen? May parte ka. Kung ikaw ay kabilang sa body of Christ, ni Lord,
Meron kang bahagi. Kaya sa sulat ni Pablo, kausap mo dyan, mga believers yan eh. Sinasabihan niya, maaaring ang iba sa inyo ay paa, iba sa inyo tenga, ilong, mata, bibig, kuko, o anumang parte sa katawan ni Kristo, meron ka, ipagamit mo. Ano ibig sabihin? Kung tayo ay parte ng katawan ni Kristo, may function pala tayo. Walang sino man dito, walang kagamitan sa gawain ng Diyos. Meron. Kaya yan ang iyong tuklasin. Are you part of the body of Christ? Kung parte ka ng katawan ni Kristo, kapatid, mag-isip-isip ka, Lord, ano po ang pwede kong applyan na ministry? Ano po ang pwede kong samahan na ministry? Kasi kung wala kang involvement sa ministry, basahin mo yung 1 Corinthians 12, 17 to 20. Ewan ka lang kung hindi ka makonbikta dyan. May parte ka. Kahit maliit na bahagi lang, importante yun. At sinasabi ng iba, hindi naman mahalaga yung bahagi mo. No, sabi ni Lord dito, lalo na kung iniisip ninyo na hindi gaanong kaimportantihan yung inyong mga bahagi na yan, hindi po ganon. Kaya bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kagamitan sa katawan ni Kristo. Hindi man pare-pareho ang mga talents and gifts ni Lord sa atin, pero dapat ipagamit natin yun kay Lord. Kaya wala pong member lang sa church. Wala pong member. Anong bahagi mo sa church? Member. Member ng ano? Member ng cell group. Dapat worker ka sa church. Anong involvement mo? Tagalinis po ng comfort room sa church. Yan ang una kong ministry sa church noon eh. Tagalinis ako ng comfort room. Diyan ako nagsimula. Importante yun. Ano ang ministry mo, kapatid? Tagapagtanggap, tagapagpaupo ng mga kapatiran. Good. Ikaw, ano ministry mo, kapatid? Dapat ganun, tagalinis sa church. Wow! Yan din, naging ministry ko rin yan. Hindi lang tagalinis ng comfort room, tagalampaso. Ministry ko yan dati nung araw. Nung ako ay nagpapasimula sa gawain sa Panginoon. Nagwawalis, pagtapos na ang service, lahat ng mga silya ay aming inaayos, tapos yung mga upuan, ang tawag doon, yung nilalatag namin na mga sako, kasi bihira kaming gumamit ng mga silya sa dami ng tao kasi kailangan walang silya para magkasya Yun, kami ay niroroll namin yung aming mga inilalatag na pang-upuan. Yun po. Tapos, ang role, tagabigay ng green clothes. Kasi nung araw, pagka po simula pa lang, opening song pa lang, nagbabagsakan na po ang mga kapatiran. Nanginginig ang mga katawan. Pagbagsak, siyempre nalilislis yung mga damit nila. Kaya ito na po ang tawag namin, Ministry of Green Clothes. Takbuhan na. Kanya-kanya, tinatakpan na po namin ang mga katawan ng mga kapatiran naming sister. Maging brother natin. No? Lalo na kung hindi maganda ang pagkakabagsak niya at hindi ayos na nakalimutan, galing ata ng siya, nakalimutan na itaas yung kanyang zipper. Siyempre, bumukas na ganyan, sinasaraho natin. Alam nga namang, yung kapatid, itataas mo yung zipper. Baka pag nakita ka, pagkamala naman ikaw, di ba? No? Di ba? Hindi namin ginagalaw yun, kundi binabagsakan namin ng, ang tawag ay Ministry of Green Clothes. Naka-ready na po yun. Naghihintay nila ng pagbagsak ng mga kapatid. Kasi madalas po yun opening song, Slain in the Spirit na. Grabe. Mula sa una, doon sa dulo, sabay-sabay nagbabagsakan lahat yan. Gumugulong na yung mga kapatiran. Ito na, pumapasok na ang mga Ministry of Green Clothes. Ayan. Kanya-kanyang saboy. Binibigyan namin green clothes. Ganun po yan. Ganun po.
Oh, ministry din po yun, kapatid. Yun ang part mo. Malaki bahagi mo. Sabihin, nagmamalasakit ka sa mga kapatiran. Siyempre, hindi maiwasan na minsan may mga dadalo na maigsi ang suot. Siyempre, pwede makitaan, di ba? Lalo na, nung araw, pag na-slain, hindi po yung ulo lang ang bumabagsak, pati yung paa, umaangat na ganyan eh. Ang pagbagsak po kasi, yung paa, tumataas eh. Pagtaas ng paa, iigsi, siyempre, lilis-lis yung bestida. Makikitaan talaga, pagbagsak na ganyan, alam nga namang habang nag-i-speak in tongues, nag-aayos siya. Wala na po yun. Kasi nanginginig siya. Alam namang nanginginig yung inaayos siya. Kung mapanood mo yung kinuha mo ng... Sorry, hindi pa uso nung araw ang mga video nung araw. Kung nauso lang nun, ang dami ko nakuha ng pinapanood ko sana sa inyo nung taong 1980 na yun. Malulula at mabibigla kayo. Ganun pala nangyayari. Bagsakan, sabay-sabay. Minsan nagkakasiraan din ng mga damit. Kasi minsan, babagsak, hinabol ng isang sister, babagsak, pagbagsak kanya, wak-wak yung damit. Dito nahawakan eh. Dito nahawakan. Siyempre nga naman, sinasalo niya, di sira yung damit ng tao. Kaya nakahiga, para si Tarzan tuloy yung labas niya. May mga ganun nangyayari. Pero may mga role tayo, amen? Sa ministry. Yan. Iba-iba po yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, sa susunod, mag-a-apply ka bilang manggagawa. Amen? Huwag mong payagan na wala kang parte sa gawain sa Panginoon. Okay? Ayan. Sabi nga, you are not satisfied doing nothing in the church. Hindi ka masasapatan na wala kang ginagawa sa church. Nakaka-boring yun. Ang gawain mo lang ay umupo ka dyan at makinig lang. Pagkatapos mamaya, uwian na. Yun lang ang rule mo. Wala na. Nakaka-boring yun. Di ba? Amen? Kami, ang role naman namin, hindi lang tagalinis, napopromote din kami, promotion na namin, taga-share na. Pagtapos ng service, may mga assignment na kaming mga kapati, mga baguhan yun. May mga binibriefing na kami agad ng leader namin. Perdi, 3 assign sa'yo ha. Yung ganito, pagtapos ng service, lapitan mo agad yung 3. Kaya pagtapos ng service, talagang, halika ito, 3 dito. Share po yung 3. Ganun po. Ganun din ang ginagawa namin. Yun po, ang dami kasing, pwede ka makalika ng mga bagong ministry. Amen po ba? Napopromote. Dati, CR, linis. Ngayon, nagsishare na ako dun sa 3. Di ba, sumunod, share na ako. Nakabarong na ako. Yung gusto ko yung nakabarong. Yun. Welcome na pagkakabala kang congressman o kaya mayor eh. Ay, minsan nabibiro ka, malayo pa lang, mayor! Sige, tuloy kayo mga kapatid. Di ba? Ganyan lang yun. Ministry yun. Amen? Kaya ngayon pala mag-isip ka, ano kayang ministry ang applyan ko? Kung walang nakita doon sa i-offer namin na ministry sa inyo, mag-apply ka, maglagay ka mismo. Mag-suggest ka. Ito po gusto kong applyan. Di ba? Tuwing uulan, ministry ng pagpapayong. Amen? Sige, sino pong uuwi na walang payong dyan? Isasaka yan. Sige, ingat kayo. Balik ka uli dito sa church. Sino pa walang payong? Iyahatid. Ministry din po yun. Bakit? Naging ministry ko din po yan dati nung araw. Ministry ng pagpapayong. Ang dami namin kapatid ang inahatid sa sakayan. Tapos balik kami sa church. Kasi, lumaatin kasi, hindi naman 100 lang eh. Maabot ang 700, 1,000 dumadalo noong sa pinanggalingan kong church eh. Kaya lahat, inahatid namin. Di ba? Ministry, ang sarap. May role ka. Amen po ba? Ang sarap ng ministry. Pagtapos namin maghatid, mamaya may merienda na kami. Di ba? Kasama kami mga nagatid. Kwentuhan kami ng mga experiences namin. Na mga hinatid naming mga kapatid sa sakayan. Ganun ba? Nakakatuwa. Amen? O yun, sabihin nyo,
Pwede ba ang tagahatid sa pamagitan ng payong? Oh. Wag naman ang ministry ko, taga-tikim. Tayo man taga-tikim mo ako bago kainin yan. Ako muna ang titikim. Hirap yun. Wag naman ganun. Wag taga-tikim, taga-kain. Wag naman taga-kain. Pwede rin taga-pagluto. Ayan. Kaya nga, wala pong member ka lang sa church na wala kang involvement sa ministry. Tandaan mo, we are the body of Christ at yan ay binubuo ng bawat mananampalataya. At ito ang kahuli-hulihan. Number 4. Yan. Ano ang number 4 na evidence na tayo ay parte ng body of Christ? We humbly accept one another. Tinatanggap natin ang isa't isa. Ano ibig sabihin? Pinapahalagahan natin ang isa't isa. Kung ang tingin mo sa isang tao, parang walang kwenta, baka hindi ka parte ng body of Christ. Kasi kailangan tignan mo siya bilang importante. Amen? Bakit? Kasi sa 1 Corinthians 12, 21 to 26, anong tinuturo dyan? Pantay-pantay lang tayo sa harapan ng Diyos. Huwag lang mataas. Walang mataas. Huwag mong titigang katabi mo o tignan mo sa sarili mo, mas mataas ka. Hindi po. Mga kuya, kapatid tayo. Amen? Brothers and sisters in the Lord. Tawagin mo ang nakatatanda mong kapatid na lalaki, kuya. Ang nakatatanda mong kapatid na babae, ate. Pero huwag mo tatawagin ate kung matanda ka pa sa kanya, ate. Diba? Siyempre tatawagin mo siya, yun doon. Tatawagin mo ng edad. Grace, ilang taong ka na? 23. O, hindi ka na pwedeng tawagin ate. Ate Grace, 65 na ako. Tatawagin kong ate Grace, di ba? Ang layo naman, di ba? Dapat anong tawag mo sa akin? Kuya. Di ba? Kuya. Hindi ko pwedeng tawagin ate Grace. Ang layo. Di ba? Huwag naman tatay, tawag mo sa akin. Oh, napakasakit na ba nun? Tatay. Di ba? Kuya, mas maganda. Amen? Yun po. Ayan. Kaya magtatanungan kayo ng edad. Okay? Ganun. Kasi dapat nyong pahalagahan ang isa't isa. Pantay-pantay lang ho tayo. Wala pong mataas yan sa harapan ng Diyos. Kahit kami, pastor dito, pag dinigan tayo ng Lord, pantay-pantay lang ho tayo. Okay? Kung parte ka ng body of Christ, pinapahalagahan mo ang isa't isa. At iginagalang mo ang kapatid mo sa Panginoon. Hindi mo inaaway yang katabi mong yan. Hindi mo binubuli yan. Amen? Hindi ka nang bubuli. Hindi mo binibiro yan ng masasama. Amen po ba? At hindi ka nagpaparinig sa kanya. Okay? Kasi let us humbly accept one another. Basahin natin ang verse 21 hanggang verse 26. Sino may Tagalog? Tagalog version siguro. English yan. Medyo mahihirapan ng katabi natin na unawain yan. Tagalogin natin. Brad, baka merong Tagalog version ng 1 Corinthians 12, 21 to 26. Kasi pagpapakita yan ng pagtitreat natin sa isa't isa na mahalaga. Huwag yung titignan dahil ang ministry ninyo ay ano lang ako, sa Asia lang ako, kaya ang baba ng ministry nito. Ang mataas na ministry, ayun, kila Ate Abel, papaawit dito, tumutugtog. Yan, matataas na ministry yan. Hindi, pare-parehas lang yan sa harapan ng Diyos. Wala pong mataas yan. Sige nga, Tagalog nga natin, kapatid. Kaya sabi sa verse 23, and on those parts of the body that we think less honorable, we bestow the great honor. Kung sino pa raw yung tindigan natin, parang hindi ganong importante, yun pa yung mas mahalaga pa raw eh. Dapat natin bigyang pahalagahan sila. Igalang natin
Alam ba, may naglilinis ng comfort room. Huwag mong mamaliitin ng kapatid na naglilinis ng comfort room. Pagpasok mo, bilisan mo naman dyan. Bagal-bagal mo. Kala mo sino, kasi tingin mo lang, tagalinis lang ng CR eh. Hindi, kapatid. Brad, pwede na bang pumasok? Mamaya pa lang, Brad. O sige, thank you. Hindi yung, bilisan mo ha, tagalinis ka lang eh. Yabang naman nung kapatira ngayon. Tagalinis ka lang ang tingin. Ang tingin niya sa mga tagalinis, linis lang. Hindi, wag natin itatrato ng ganun. Wag mong titignan ang sarili mo na parang mas mataas yung ministry. Kaya yung iba, ayaw mag-apply sa mga ilang, alam nila, mababa lang ang ministry. Tagalinis lang kami. Anong tagalinis? Pinagsimulan ko yan ang ministry. Diyan ako nagsimula sa tagalinis na yan. Tagalinis ng CR. Diyan ang pinagsimulan kong ministry. Okay? Ayan, sige. Ayan, may Tagalog. Bilisan na po natin. May hikab ng kapatiran. Okay. Ready? Ready? 1, 2, 3. Kaya hindi pwedeng sabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. At hindi rin pwedeng sabihin ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Ang totoo niyan, yung parang may hinang parte ng katawan, yun pa ang talagang kailangan. At yung mga parte ng katawan na piling natin hindi masyadong mahalaga, yun ang binibigyan natin ng ekstrang pagpapahalaga. At yung mga parteng di masyadong maganda, yun ang iniingatang mabuti. Next natin. Pero yung mga natural ng maganda, sino yung mga natural ng maganda rito? Hindi na kailangan ng espesyal na pag-aalaga. Inayos ng Diyos ang katawan para mas bigyan ng halaga ang mga parte ng katawan na mukhang hindi importante. Ginawa niya to para di magkawatak-watak ang katawan. Instead, maging concerned ang bawat parte sa isa't isa. Maging concerned daw tayo sa isa't isa. Verse 26, kung nasasaktan ang isang parte ng katawan, nasasaktan din ang lahat. Kung napupuri ang isang parte, nagsasaya ang lahat. Amen? So, tingnan natin, pantay-pantay lang ho tayo. Walang inggitan. Amen po ba? Walang inggitan. Ulitin natin, walang inggitan. Pantay-pantay lang tayo. Kaya kung nasasaktan ng isa, dapat lahat din tayo nasasaktan. Nakita natin ang kapatid natin umiiyak. Mag-iiyak din tayo sa kanya. Oh, brother! Hindi ka nag-iisa, Brad. Ganon. Hindi nakita mong umiiyak. Problema mo yan. Hindi ganon. Amen? Ayan. Are you part of the body of Christ? Ayan. Yun, natutunan natin na baptism into the body of Christ. Kailan nangyari yun? Pag tayo ay kumilala at tumanggap kay Jesus, napapabilang tayo sa katawan ni Kristo. Kaya next meeting, water baptism naman. Sino hindi pa nawa-water baptize dito? Uy, marami-rami. Huwag kayong liliban. Sino yung mga water baptize na rito? Uy, marami-rami. Maganda wag ka rin liliban para maintindihan mo ano ba ang water baptism. Ano ang hindi at ano ang water baptism. Okay? So, may dalawa na tayong natutunan na baptism. Ano yung una na natutunan natin na baptism? Ano ba? Baptism with the Holy Spirit. Ano ikalawa? Baptism into the body of Christ. Yan, napakalagang bagay. Basic na teaching kasi yan. Kailangan maunawaan nyo yan. Di may knowledge ka ngayon na na-impart sa'yo. Kaya pag may hindi ayaw umatin, part ka ba ng baptism into the body of Christ? Ano yun? Di share mo sa kanya. Ganun pala. Oo, kasi kung haharap tayo kay Lord magwo-worship, ikaw pala ang ulo. Di, nag-worship, walang ulo. Yung katawan ni Christ, walang ulo. Ikaw pala yung ulo. Wala ka.
Tapos, wala ring mata. At walang kamay. Walang ilong. Eh di monster pala. Nakakatakot pala pag humarap kay Lord, nagwo-worship kasi maraming parte ng katawan absent sa gawain ni Lord. Mali yun. Kailangan nandun ka. Kaya pag nakahiga ka at wala kang balak dumalo, isipin mo agad, hindi, parte ako ng katawan ni Christ eh. Pupunta ako. Brother, no? Pupunta ako. Grace, pupunta ako. Ayan po si Grace, pumunta. Galing pa ng trabaho. Saan ba galing? Saan ba ang trabaho mo ngayon? Sa Ortigas po, Pastor. Sa Ortigas. Ay, naku, matraffic din sa Ortigas. Ortigas pa, malayo-layo. Pero tingnan mo kapatid do, di ba? Biyaya ng Lord. Kung hindi ito parte ng body of Christ, diretsong bahay yan. Nakataas ang 2 paan yan. Nagpapahinga yan. Di ba? Tulog na siguro yan. Si Grace Rance. Pero biyaya ng Diyos. Tingnan mo katabi mo, malayo rin ang pinanggalingan yan. Sino ito malayo pa ang pinanggalingan nyo? Ikaw, ito malayo-layo. Saan ka ba saan ka galing? Uy, layo, sa Leyte pa ito. Sino malayo-layo yung pinanggalingan? Ito, ang pangalan nito? Si Nathaniel. Galing ka ba ang trabaho, Nat? Saan ka ba nagwo-work ngayon? Saan daw galing? Sa Naiya. Naiya terminal pala, nagtatabaho ito. Malayo-layo din yun. Di ba? Kung hindi part ng body of Christ yan, hindi pupunta yan. Kaya lang, hindi pwedeng wala. Kung yan ay paa, o kaya hinlalaki ang kanyang role, hinlalaki ng paa, kulang ang hinlalaki. Kaya siya napilit pumunta rito kasi part siya ng katawan. Hindi pwedeng mawala. Nakawa nyo? Okay? Sige, tumayo tayong lahat at tayo ay magpipray kay Daddy God. Tayo manalangin kay Daddy God. Awitin, isang awit lang muna. Para medyo may bela naman tayo sa prayer. Here I stand. Ano yung awit? I belong to you. Kaya nga, I belong to you, Lord. Kasi parte ka ng katawan. Okay? Naintindihan mo, Grace? Yun. Kaya ikaw ay napilit magpunta pa rin sa gawain kahit late ka na pumunta. Stand forever in your mighty hands, living with your promise written on my heart. I am yours, surrendered wholly to you. You've set me in your family, calling me your own. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring. Heaven knows
salamat po sa awiting iyan na nilobong aming awitin that we really belong to you. We are your body on this planet Earth. Alam namin na ang katawan ng aming Panginoong Jesus ay iniakyat na sa langit. Ngunit may naiwang katawang dito sa mundo. At kami na iyong mga tagasunod, mga mananampalataya, ang binubuo ng katawan ni Kristo na may kanya-kanya kaming parte na bahagi sa katawan ng aming Panginoong Jesus. Tulungan mo po na itong bagay na aming natutunan ay tumimo sa aming mga puso, maingatan ito, at ma-share din namin sa mga kapwa namin, mga kapatid sa pananampalataya, upang magkaroon sila ng idea kung bakit nga po parang kulang pag hindi kami nakakapunta sa mga pagtitipon ng mga mananampalataya. Tulungan mo po, O Diyos, na pahalagahan namin ang katawan ni Kristo. At salamat po sa pamamagitan ng aming pananalig at pananampalataya. Kami nga po ay naging parte ng katawan ng aming Panginoong Jesus. Salamat po sa paksang ito na baptism into the body of Christ, sapagkat kami nga po ay napabilang sa inyong universal, many-membered corporate body of Christ sa iyo lamang biyaya. Purihin ka, Abba Father, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagsama ng banal na Espiritu ay sumainyong palagi, ngayon at magpakailanman, at naway ibalik sa inyo ng Diyos lahat ng mga bagay na inyong itinanim ngayong gabing ito para sa Panginoon. At ang bawat isa ay sumigaw ng Amen at Amen. Sige po, makakaupo po